Okay, palabasin muna natin yung mga sa children's ministry. Diyos Marinaldo po, kaninyo amin. Okay, good morning po. Purihin ang Panginoon sa linggo pong ito na tayo nagkasama-sama. Ako po'y naatasan na magpakilala sa ating tagapagsalita. Marahil may dalawang bagay yon. Unang-una, kung bakit ako magpapakilala, kasi siya ay ating kapatid sa Panginoon. Taga-SKI po siya, puro-purong SKI. At pangalawa, kapatid ko po siya. He's my brother. Kaya, kumbaga sa kuhan yung sa Tagalog, yung likaw ng kanyang bituka ay kilala ko. Yan. So, ang ating tagapagsalita ay sa aming pamilya po, in my recollection, siya yung naunang na-convert through, I think, yung ministry ni Pastor Serrano noon, yung Baptist. Pero siya po ay nagpatuloy sa gawain ng Sambahang Kristiyano sa Iriga. Kasama po kaming magkakapatid. 6 po kami sa yung sinundan ni Pastor Lito. So, bunso si Pastor Lito, siya yung sinundan niya. Okay? At ang ating tagapagsalita ay nagtapos sa kanyang pag-aaral noong 2000, year 2000. Ang kanyang kurso ay Associate Computer Science sa De La Salle Araneta University. Ito po yung dating Gregorio Araneta University, malapit yan sa may monumento. Okay? At well-known ang school na ito sa mga veterinary medicine, So, veterinarian. At meron silang course na computer science. Siya po ay nagtapos year 2000. At ang ating tagapagsalita rin ay nagtapos ng Bachelor of Theology. Nagtapos po siya in the year 2005. Sa BST po ito, Bicol School of Theology, na makikita sa Pamukid, San Fernando. At ang ministry ng mga Korean missionaries na ito ay nabiyayaan din ng SKI. Katunayan, marami rin ditong graduate. Si Pastor Simao, yung dalawang mag-asawa, nakita ko rito, si Pastor Eddie Labios and saka si Sister Bing, mga alumni yan ng BST. At ang ating tagapagsalita ay tapos din doon. At ang inyong ring kausap, tapos rin po ako doon. Yan, BST. Okay? Nauna lang ako sa kanya, 2001 ako. Okay. Wag na natin masyado, hindi ko natatanungin si Pastor Eddie kasi alam ko nauna rin. Mas nauna sila sa akin. Okay? At yung kanilang panimulang gawain, kung saan sila tinawag ng Panginoon, nagsimula po sila sa sentro ng Pili. Under ng mission ng Sambahang Kristiyano sa Marulas, noong mga panahon na yon, sila doon ay nag-start July 2005 to 2009. Alos 3 taon. Then eventually, sila po ay, pagkatapos ng 3 taon sa Pili, sila po ay nalipat sa Sambahang Kristiyano sa Pasakaw, yung coastal area. Nung 2009 at hanggang sa kasalukuyan. So nando po sila, purihin ng Panginoon sa katapatan ng Panginoon sa kanilang mga buhay, na all in all, mga almost 10 years na, nasa gawain. At ang ating tagapagsalita ay, sorry na lang sa mga dalaga, siya po ay taken na, may asawa na po. Ang kanyang asawa, patayin po natin, si Arlene Wang, Sister Arlene, ayan, ma-recognize naman. Siya po yung current Kabalikat National Assistant Secretary ng mga kababaihan, arm ng ABCOP, Kabalikat National Assistant Secretary. Ilocana po siya. Ano bang Ilocana ng traffic? Bumper to bumper. Waniti kwartam, walang pera. Yan. So, tawagin na po natin, may the Lord bless us sa kanyang mensahero sa umagang ito. I'm referring to no other than my brother, Pastor Abelardo Abe Cabanos Wang. Palakpakan po natin ang Panginoon.
Salamat, Ngod. Talagang dugong irigin nyo. Nagagalak po ako dahil isang malaking pribileyo ang ako ay makapagsalita sa inyong harapan. At higit na nagagalak ang aking Ama sa langit sapagkat kinasangkapan niya ako upang makapagsalita sa inyong harapan. Nagpapasalamat ako sapagkat actually po, matagal na akong gustong magsalita rito. Ngunit sa biyaya ng Panginoon, niloob ng Panginoon. Kauna-unahan kong magsalita noong pawid pa ang SKI ay sa prayer meeting. Ngayon, 2013, ito palpit na. Yun po, prayer meeting po yun. Nagpapasalamat ako sapagkat napakalaki na nang naabot ko, hindi ayon sa aking lakas, kundi sa biyaya lamang ng Panginoon. Ngayon po, sa umaga pong ito ay doon po sa aking binigay na topic na ating pong tatalakayin sa umagang ito. Yun pong Heaven Celebrate for Every Soul Saved. Napakaganda po ng mensahe pong ito. Ang langit, higit ang kagalakan sa langit dahil sa bawat makasalanan na naliligtas. Sumandali mo muna po tayong manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan, sumasalahat, ang iyong abang lingkod ay dinako mo po sa iglesyang pinagpala mo, Panginoon. Sa pamamagitan po nito, maging daluyan ng iyong pagpapala ang mensaheng ito. At higit sa lahat, dakilang Diyos, kasiyang kami ng iyong banal na Espiritu Santo. Puspusin kami ng iyong banal na karunungan. Puspusin kami ng iyong kabanalan at kalinisan. Ang makita lamang sa aking harapan ay kayo lamang, Panginoon. Itago mo po lamang ako sa iyong likuran. At bagkos, magsalita po kayo sa bawat isa sa amin. At maging ito ay malaking pagpapala, hamon at biyaya sa iyo po at maging sa amin, na kami po, Panginoon, ay lubos nagpapasalamat. At ang iyong lingkod ay nagpapasalamat sapagkat sa pangalan mo po, napaparangalan ang iyong pangalan. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, ang dala ko pong Biblia ay Tagalog. Ano man po ang mga salin po natin, basta't wala po tayo ditong Bible ng Mormons. Okay po? So, babasahin ko po sa inyo ang ating passage. Sinasabi po rito sa Lucas 15:1, Gs. Bagamat yung ibinigay sa akin ay Luke chapter 15 verse 7 to 10. Ngunit yung mula sa una hanggang Gs ay merong kinalaman po ito. Ang sabi po rito, aking pong babasahin po sa inyong harapan. Ang mga publikano at mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbubulong-bulungan ang mga Pariseo, mga eskriba, at sabi nila, ang taong ito ay nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang isang talinghaga, kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ng 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan, hindi ba? Kapag nasumpungan na, masaya siyang papasanin ito. Pagdating sa bahay, aanya niya ang kanyang mga kaibigan, mga kapitbahay, sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisit tumatalikod sa kanyang kasalanan, kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. O kaya, kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Sisindihan niya ang ilaw, wawalisin ang bahay at hahanaping mabuti hanggang sa ito ay masumpungan. Kapag nasumpungan na, ito ay aanya niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsayo kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang nawala kong salaping pilak.
Verse 10, sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos sa langit sa isang makasalanang nagsisi tumalikod sa kanyang kasalanan. Bawat tao, individual man o grupo ay may kanya-kanyang pakay, sadya o layunin sa kanyang buhay. Maaaring ito'y may kinalaman sa mga bagay na mangyayari sa kanyang paligid, na maaaring magdulot ng pinsala, babala, o maglagay ng takot sa puso't isipan ng mga tao. Ngunit, maaari rin itong magdulot ng mabuti. Maaari din itong magdala ng pag-asa sa sino mang makarinig at makaranas nito. Sa umaga pong ito, ating pong talakayin ng 4 na dahilan kung bakit gayon na lamang ang higit na kagalakan sa langit sa bawat makasalanang nagsisi at nagbalik loob at naliligtas. Mga kapatid, angkop po sa buhay natin ngayon ang salitang kontak. May mga tao na kahit saan magpunta ay may dalang cellphone, iPad o laptop. Maaaring din tayo makontak sa loob ng 24 oras. May iba naman na nililimitahan ang paggamit ng cellphone. At iba pa, gayon, nababawasan ang mga naririnig na impormasyon na dumarating sa kanila. Ang tanong ko po sa umagang ito sa inyo, mga kapatid, paano kung ang iyong tinatawagan ay hindi makontak? Naranasan mo na ba na mawalan ng minamahal? Mayroon pong 4 na dahilan. Kaya higit ang kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagbalik loob. 4 na reasons why heaven rejoice. Unang dahilan, sa verse 1 and 2. The reasons of the shepherd. Dahilan ng isang pastol. Alam niyo po, kapatid, ang Panginoon Kristo, kung kayo yung maging estudyante niya, talagang maiengganyo kayo sapagkat mahilig po siya sa kwento. Ginagamitan niya ng kwento ang kanyang makausap upang hindi ma-offend. Pero ang napapaloob sa kwentong ito, siya mismo. Yung pastol, bagamat nakita po natin sa verse 1 and 2, ang mga publikano at mga makasalanan ay nagsisilapit. Wala silang dahilan kung bakit nagsisilapit sila. Ang nais lamang nila makinig sa kwento ng Panginoon Kristo. At yung iba naman po doon, nagbubulong-bulungan. Yung mga audience na yon, mga makasalanan. Pero dito po, makikita po natin, may 2 karakter po rito o ugali na nakikita doon sa pinag-uusapan na ang Panginoon Kristo ay nagkwento ng isang talinghaga. Kaya po sa umaga ito, naranasan nyo na po ba? Ito po ay kwento ng nawawala. Naranasan nyo na po ba sa inyong buhay na mawalan ng minamahal? Gamit bagay na mahalaga sa inyo. Ito ay napakahirap at napakasaklap na karanasan sa buhay ng isang tao ang mawalan ng minamahal. Di ba, mawalan ka ng gamit, huwag ka lang mawalan ng minamahal. Sapagkat nag-iisa lang ang buhay ng tao, pag yan nawala, hindi na yan maibabalik. Ngunit ang gamit, pag nawala, pwede balik. Pero ang buhay ng tao, pag nawala, hindi na yan mapapalitan. Hindi mo alam kung anong oras, hindi mo alam, lumilipas ang oras. Ang umaga ay nagiging gabi at ang gabi nagiging. Katulad po na nangyari sa atin pong mga kababayan sa Visayas region. Nawalan na ng gamit, nawalan na ng bahay, nawalan na ng ari-arian, nawala na ang lahat sa kanila. Maging mga mahal sa buhay ay nawala. Ano kaya ang pinapakita ng Panginoon Kristo rito? There was a great spiritual hunger. Merong malaking pangangailangang espiritual
Ang Panginoon Kristo nagsasalita siya roon sapagkat merong pangangailangan yung kanyang mga kinakausap. Hindi nila kailangan ang salapi, hindi nila kailangan material. Ang higit nilang kailangan ang Panginoong Kristo. Was a great spiritual hunger was stirred. Itong mga taong to, these people came with no hidden agenda. These people came because they cannot move within their spirits. Naandun sila para makinig. Kinikilos sila ng kanilang espiritu. Samantalang yung mga publikano, yung mga Pariseo, Eskriba, na bagamat sila'y babad sa kakaaral, subalit sa kanila po mismo, nagbubulong-bulungan. At tinanong nga nitong mga Eskribang ito, ano ang ginagawa mo sa mga makasalanan niya? Bakit nakikisalo ang inyong master o guro sa mga makasalanan? Sapagkat ito pong mga taong ito, hindi nila pinapahalagan ang kahalagan ng buhay ng tao. Sa panahon po natin ngayon, dalawa lang ang nabubuhay na tao. May malasakit at walang malasakit. Ang Panginoon Kristo, nang napunta siya sa lupa, malasakit, ang pinaka-highest priority niya, ang kaluluwa ng tao. Wala siyang ibang perspective, wala siyang ibang agenda. Ang pinaka-agenda lang niya, ang hanapin ang nawawala. Why does Jesus associate with sinners? Bakit gayon na lamang ang pakikisalamuha ng Panginoon Kristo sa mga makasalanan? Because sinners needs Jesus. And Jesus needs sinners. Saan ba tayo galing? Mula pa sa simula, from Genesis to Revelation, saan tayo galing? Sa Panginoon Kristo. Kaya nga lang tayo nagkawatak-watak, na katulad ng isang tupa sapagkat tayo ay naging makasalanan. Pero tayo'y pag-aari ng Panginoong Kristo. Pag-aari po tayong lahat ng Panginoong Kristo. Kaya ito ang dahilan, the reason of the shepherd. Who is the shepherd? Jesus Christ. Yung malasakit niya, yung pagmamahal niya sa nawala. Tingnan mo, ginamit niya ng isang talinghaga upang yung kanyang mga kausap na may pinag-aralan, profesyonado, edukado, subalit walang malasakit sa isang makasalanan. Kaya ang sinasabi niya, bakit ikaw ay nakikisalo? Naiinggit sila, insecure sila sa Panginoon, sapagkat wala silang ang gusto lamang nila, sila ang mapansin ng Panginoon. Kaya ang ginawa, ginamitan niya ng talinghaga o parabola, isang kwento na ma-catch up yung attention nila at binanggit niya, paano kung kayo isang ama at meron kayong 100 sheep na wala, ano kaya ang gagawin nyo? Hahanapin mo? Ihintayin? Di po ba sa panahon po natin ngayon, pag kami naglayas o nanlamig, hahayaan na lang? Pag naglayas, bahala ka. O kaya sasabihin, kung ikaw ang naglayas, di bumalik ka ng magkutak. Pero ang Panginoon Kristo, hindi ganito ang kanyang motibo. Hindi ganito ang kanyang hangarin. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Yung dahilan, kaya ang shepherd net. Okay po. Natatalo ng aking boses ang microphone, kaya nawawala. So, why does Jesus associate with sinners? Because God naturally wants to recover the things that are lost just like us. Tayo'y mga katulad ng mga tupa na nangawala, ngunit hinanap. Maaari ang bawat isa sa inyo wala rito kung walang nagmalasakit at naghanap at nagsakripisyo sa inyo. Walang nagmalasakit. Kung walang nagmalasakit, wala tayo rito. At kung wala ang Panginoon Kristo, na higit ang may pagmamalasakit, maaring ang tanong ko, nasan kaya tayo ngayon kung wala pa si Kristo sa atin? Nasan kaya tayo ngayon sa mga sandaling ito kung wala siya? Kung hindi nagmalasakit ang Panginoon, kung hindi nagmalasakit ang mga kinasangkapan ng Diyos, pastor, manggagawa, leaders, kung walang nagmalasakit, walang pagmamahal, walang pag-ibig, kumbaga sa eriga, dapat makilig. Sari kitanguan. Nasaan kaya tayo ngayon kung wala siya? Kung wala si Jesus.
kung wala yung mga taong nagmalasakit, maaaring sa mga sandali ito ay nasa labas pa tayo o kaya wala pa tayong tamang direksyon. Jesus as the solution for hungry souls. He is the bread of life. Kaya gayon na lamang yung paglapit ng mga tao sa Kanya sapagkat kailangan nila si Jesus. Ang higit na kailangan ng tao sa panahon natin ngayon ay hindi pangangailangang material, bagamat na andyan yan, pero ang pinakahigit na kailangan, si Kristo. Kung wala si Kristo, ang lahat ng bagay sa iyo ay walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Walang halaga itong katawan natin kung wala si Kristo. So, what was the attitude of the spiritual? Kung nakikita nyo po sa screen, these Pharisees and teachers have an attitude that is both spiritual sick and spiritually seeking. Ibig sabihin, sila mga sinners. Sapagkat binanggit po na sinasabi po, yung isa ay nawalay, at pagkatapos yun, siyam na po siyam, ay yung, from verse 7, binabanggit po na isang makasalanan, nagsisit, nagbalik loob, inudyukan yung kanyang kasalanan, ngunit meron po na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. So, ibig sabihin, yung Pharisee and scribes ay matuwid. Si Jesucristo lamang po ang matuwid at ganap. Maliban sa Kanya, walang ganap at matuwid. But because of grace, kaya tayo nagiging matuwid. Dahil sa biyaya, tayo nagiging matuwid. Romans 3:23, there is no righteous. Siya lamang po ang matuwid at ganap. Pero yung mga taong nag-uudyok sa Kanya na, bakit ka nakikisalamuha dyan? Huwag mo na silang pag-interesan. Sa kanila, itong mga Pariseo, itong mga edukado, pinag-aralan, nasa alta na syudad, na sila mismo ang kailangan mag-encourage, pero sa kanila, ang makasalanan ay walang value. Pero kay Jesus Christ, ang makasalanan ay may value. Bakit po? The soul of, ang kaluluwa ng tao, priceless. Priceless. Napakahalaga. Kung inaabuso ng mga tao ang kanilang sarili, ang kanilang katawan lupa, sa Panginoon, ang buhay at kaluluwa ng tao ay mahalaga. Napakahalaga. The Pharisees placed a spiritual value on those people, but Jesus made them a high priority. Kaya nga ang team natin ngayon sa SKI about seeking the lost, mission. Priority ng iglesia. The central work of church is mission. Priority. High priority ng Panginoon Kristo, soul. Wala nang iba. Kung titingnan nyo, napakasimple ng kanyang buhay. Napakasimple ng kanyang dahilan. Ang kanyang dahilan to seek the lost. Tama nga po ba? Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit. Pupunta ka sa doktor, wala ka namang karamdaman. Karamihan ang pumupunta sa ospital o doktor para magpasuri, hindi para pumunta at magtambay. Ganon din po, nangangailangan ang sinners ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat doon na lang nila matatagpuan. Sapagkat sa Jesucristo lamang ang makapagpupuno ng kakulangan ng tao. Pangalawang reason, the rescue of the sheep. Second reason po, the rescue of the sheep. Verse 3 and 7. The sheep was lost. Nawawala. The sheep was lost. Ang binabanggit po rito, the sheep was lost. The sheep is used throughout the scripture to represent humanity. Tayo na po yun. Ang sangkatauhan ay nawawala. Big sabihin, kaya nga napakahirap mawala ng mahal sa buhay. Ako po, personal experience, nawalan na kami ng mahal sa buhay. Napakahirap tanggapin. At napakahirap, di baling mawalan ka ng gamit, huwag ka lang mawalan ng mahal sa buhay. Kaya ganoon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa atin, sa mga napapahamak at mga nawawala, sapagkat dalawa lang ang antungan ng tao, langit, impyerno.
Ang mawala ka dito sa mundo, okay lang. Ngunit ang mahirap kung ikay nawala ka pang kaligtasan. Yun ang napakasaklap na karanasan. Ang sinasabi po ritong lost ay ito i-represent ng humanity. Tayo po, individual. Tapos yung 99 po, the majority sheep represent believers. Believers, mga mananampalataya. So the term lost, it refers to a person who has never come to faith. Yung mga taong wala pang relasyon sa Diyos. A person who does not yet believe in Christ. So malinaw po na binabanggit sa kasulatan na a person who does not believe in Christ. Ano pong karakter ang makikita natin sa Panginoon? Iniwan niya yung 99 at hinanap niya yung nawawala. Papaano nga ba magkakaroon ng kagalakan sa langit kung may nawawala? Parang sa pamilya po natin. Kung merong nawawala sa atin, tayo po ba ay peaceful? Mapayapa po ba ang ating kalooban? Mapayapa po ba ang pamilya? Kung merong isa sa inyong pamilya ay nawawala, siguro naman, wag po tayo magkunwari na hindi mapayapa kung merong sentimental value yung nawawala sa iyo. Paano kung ang pinag-uusapang nawawala? Buhay. Meron ka bang kapayapaan? Wala. Gayon din ang Panghesus-Kristo. Kaya nga siya mula sa langit napunta sa lupa kasi hindi siya mapayapa na ang kanyang mga anak nasa parang walang direksyon. Kaya ang ginawa niya, iniwan niya yung 99 at hinanap niya yung nawawala. Anong karakter meron ang Panghesus-Kristo? Nagmalasakit siya sa isa, samantalang meron pang 99 na maaari niyang malasakitan. Sa ating pong panahon, ay okay lang mawala ang isa, meron naman pong 99, hanggang sa yun na ang nagiging tradisyon, nauubos na. Nauubos. Pero ngayon sa Panginoon, hindi ganon. Bawat isa mahalaga. Kaya iniwan niya 99 upang hanapin ang nawawala. The sheep was sought. Nung matagpuan, in verse 4. Verse 4. Ano ang nararamdaman nung shepherd nung matagpuan? Dinala niya dito sa kanyang balikat. Pinasan niya. Ang ikaw maghanap ng nawawala, lalo na kung ito ay di mo alam kung saan ka magsisimula, di mo alam kung saan ka maghahanap, magtatanong-tanong ka, maaring tinanong na lahat na. Nung kami po'y nawala na mal sa buhay, talagang nagtanong-tanong kami kung saan-saan. Kulang na nga lang namin ay galugarin, pero talagang wala. Pero sa biyaya at kung sa inyo nangyari, mahirap. Kaya nga nung marinig ko yung nangyari dito sa Yolanda, 10 anak nawala. Akabang ako'y napapanood, nagre-reflect sa akin yung nawalan namin mahal sa buhay. Halos umiiyak ako, dahil may 10 anak nawala. Sabi yung kinakausap, di ko alam kung anong mangyayari sa buhay ko. Bakit pa ako, kumbaga parang tinatanong niya, kung nawala yung aking mga anak, bakit natira pa ako? Di na daw niya alam. Tuliro. Walang kapayapaan, walang katahimikan. So, ganin din po. Nung matagpuan na, the search was urgent. The need was immediate. Kaya kailangan madalian ang paghahanap upang pag nakita, nandun po yung kagalakan. How do we explain such joy? Napakasarap, napakapuno ng kagalakan pagka ang isang bagay ay yung natagpuan. We're not talking about a whole nation of people or a city of souls. We're talking about the joy over one person. Yung kagalakan ng isang tao. Sa ating pong mga conversion, pagkakilala sa Panginoon, hindi tayo nakaranas. Ako nga, sa karanasan ko, di naman ako nakaranas na nung makilala kong Panginoon, may nag-celebrate sa akin.
Kadalasan ang celebration, birthdays, anniversaries. Pero yung conversion, yung makilala natin ang Panginoon, walang occasion, walang celebration. Even Paul, nung makilala niya ang Panginoon, may celebration bang nangyari? Wala eh. Kasama lang niya si Ananias eh. Ang biniglang niya sa pagkain. Hindi naman yung celebration. Kasi gutom siya nung time na yun. Ang ibig celebration, yung yayain mong kaibigan mo, mahal mo sa buhay, kapitbahay mo na, ako po ay mananampalataya na. Wala po. Even sa aking karanasan, wala pong ganun. Hindi ako nagyaya, oy mga kaibigan, kapitbahay, ako po ay born again na. Mahirap, di ba? Ako po ay born again na. Ako'y ganap ng Kristiyano. Wala po, ganun. Pero dito po, yung paghahanap, nung makita niya, kanyang masumpungan, ay kanyang pinasan sa balikat at pagkatapos niyaya niya, sa wakas, ito na, yung sabi niya, sa wakas, makipagsaya kayo sa akin sapagkat natagpuan ko na ang matagal ko nang hinahanap. Ang karakter po ng shepherd na ito, hanggang hindi niya nakikita ang kanyang hinahanap, hindi siya tumitigil. Meron po siyang determinasyon. Hanggang hindi niya nakikita, hindi siya titigil. Hindi siya ayaw hanggang hindi niya natatagpuan ang isang bagay na higit na mahalaga sa kanyang buhay. Mga kapatid, mahalaga tayo. Bawat isa sa atin maghanap. At huwag tayong titigil at aayaw hanggang hindi natin natatagpuan ang ating hinahanap. There are two kinds of attitudes mentioned in verse 7. Sa verse 7 po, there are two kinds of attitudes. Una po, the acknowledgement of sinner. Kung titingnan niyo po sa inyong Bible, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisit tumatalikod sa kanyang kasalanan kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. Merong dalawang karakter binanggit dyan. Yung una, yung sinners. Anong makikita natin yung sinners? Inayag niya yung kanyang kasalanan. Nagsisi siya at nagbalik loob. At yung pangalawa, the attitude of the spiritual. Yung mga Pharisee and scribes, iniisip nila sila ay matuwid. Kaya binanggit po rito, kaysa 99 na hindi nangangailangang magsisi. Kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi, mahirap talagang ma-convert ang hindi nagsisisi. Mahirap. Ang kailangan lang ng Panginoon, yung buong pusong pagsuko. Hindi yung buong pusong pilit. Na pag pinilit ka, tatanggap ka. Kasi ang lagunon, hilaw. Ang bunga ng pilit ay hilaw. So there are two kinds of attitudes. Acknowledgement of sinner. Ipinahayag niya. Isinuko niya. Kaya gano'n na lamang, nagkaroon ng higit ng kagalakan sa langit. Ang mga anghel sa langit ay nagagalak dahil sa isang makasalanan, nagsisi at nagbalok loob. Yun ang kagalakan ng mga anghel sa langit. Mga anghel lang po ba ang nagagalak? Maging yung tao, ginamit, kinasangkapan ng Diyos. Maging ang bawat isa sa atin. Higit ang ating kagalakan. Lalo na yung nagsusolwin. Napakahirap magsolwin, mga kapatid. Maraming nahahamon sa pagsolwin. Madali ang maging umattend, araw-araw, linggo-linggo. Napakadaling gawin yon. Hindi mahirap kasi bakit? Uupo ka lang. Pero ang magsolwin, sakripisyo. Iluluhod mo sa Panginoon ang kaluluwa ng tao. Hindi yan basta-basta, tatanggap lang ng 1 minuto. Napakadali. Pero ang mag-akay, nandiyan ang hamon. Kaya kung ikaw ay susuko, hindi ka maaari maging soul winner. Dahil soul winner, kinakailangan. Don't give up and quit. Aakayin mo, kahit anong gawin mo, lahat ng paraan, kung siya may dahilan, hanapan mo ng solusyon para mawin mo lang. Yun po yun. May dalawa mong pong bagay sa buhay ng tao. Kung ang Diyos ang nasusunod, madaling sumunod.
Kung ang sarili ang nasusunod, mahirap sumunod. Napakahirap sumunod kung ang sarili ang nasusunod. Subalit napakadaling sumunod kung ang Diyos ang nasusunod. Walang paraan pag ang sarili ang nasusunod. Maraming paraan kung ang Diyos ang nasusunod. My question is, what is our attitude when as sinners repent? Ano naman po ang ating mga saloobin, ugali, o damdamin kung ang isang makasalanan na katulad nito ay nagsisi? Ano ang ating gagawin? Are we indifferent? Di ba sa panahon natin ngayon, hindi ko linalahat, pero in my own experience, kontento na yung dumalo, parang naiiba na, para silang ibang tao pag nakakita ka ng sinner na nagbalik loob, ni hindi mo man lang batiin, pansinin, o kamayan. Parang alok ka, parang hindi mo maintindihan na lagi kang ilang. Are we indifferent? Are we skeptical? Lagi may dahilan. Lagi merong dahilan. Or are we judgmental? Katulad ng Pharisee? Mapaghusga, nagbubulong-bulungan sila. Bakit ka nakikisalamuha sa mga kasalanan? Walang halaga yan. Babalik din yan. Magbabago isang araw, buwan, backslide. Isang buwan backslide, isang taon. Isang buwan active, isang taon backslide. Judgmental. Or are we full of joy? Ano ba ang maaari nating maging ugali sa mga nangangailangan, sa mga makasalanan? Are we full of joy like Jesus? Punong-puno siya ng kagalakan, nag-aapaw. Masaya siya, nagagawa niya ang kanyang obligasyon. Mag-akay, napakasarap ang mag-akay, napakasarap ang pakiramdam ng nakakaakay ka at naiaakay mo sa Panginoon Kristo. Hindi kayang maipaliwanag ng isang salita. Karamihan po rito sa inyo yung mga nakakaranas ng mag-soul win. Maaaring marami kayong naranasan na katulad yun, karanasan din. Ang sarap mag-soul win, lalo na't mandala mo sa Panginoon, sa tulong ng Diyos, hindi mo maipaliwanag ang kagalakan. Kami pong magkakapatid, miracle po kami. Nauna nga po akong nakakilala sa Panginoon, pero matagal po akong nakabalik sa Panginoon. 7 taon po ako sa wilderness. Kaya nung binabasa ko ito, umiiyak ako sapagkat grabe talaga ang maghanap, may pagmamalasakit ang magulang. Jesus, ang Panginoon Kristo, minalasakitan niya yung iisa. Noong kasagsagan ng mga krusada rito sa Iriga, nagsimula ako sa Baptist. Naturuan. Pagkatapos, 1989, 1985 po akong nakakilala sa Panginoon, May 5. 1987, nagpabaptize ako sa SKI. Hindi ko makakalimutan yan. Aktibo sa lahat ng gawain, pero dumating sa punto na sinubok ako ng Panginoon. Bumagsak ang aking pananampalataya. 7 taon ako sa wilderness. Pero ba't nandito ako sa inyong harapan? Muli akong hinanap ng Panginoon. Dahil para sa Kanya, mahal niya ako. Mahalaga ako sa Panginoon. Kung hindi ako mahalaga sa Panginoon, hindi niya ako panghihinayangan. Abi, sino ka? Sino ka? Wala kang halaga para sa akin. Bahala ka sa buhay mo. Pero sa Panginoon, ang isa mahalaga. How much for kung 99? Kung yung 99 di nagsisisi, mas mahalaga sa Panginoon yung nagsisisi. Hinahanap ako ng Panginoon. Nag-aral ako sa Araneta. Ngayon, biglang dumating ang pagkakataon. Sabi ko, Panginoon, kung ito na ang panahon ng pagbabalik ko, gamitin mo ko sa Kabikulan. Binalik niya ako rito. Ang una kong assignment sa kapatid ko nung siya ay missionary na ng SKM sa Pasakaw. Nag-volunteer ako sa Bicol. Hanggang doon na. Yung pagpapala ng Panginoon sa akin, hindi napapatid. Doon ko lang naalala yung sinabi niya. Pagka ikaw ay sumunod, sapat ang Diyos.
Pagkatapat ka, sapat ang Diyos. Wala akong naalalang quotation, yun lamang. When God guides, He provides. When He leads, He feeds. Muli kong isinuko ang buhay ko sa Panginoon. Kaya ito po ako, kahit ako namamangha, napakalaki ng aking pagbabago dahil sa Panginoon. Sapagkat, nung ako'y hinanap niya, pinasan niya ako, at pinanghawakan ko yung pangako niya. Ako ang iyong Diyos, tutulungan kita, palalakasin kita, itataas kita sa aking pamamagitan ng aking matuwid na kanang kamay. He is my God. Yung pagiging mahihain ko, nawala po yun. Pero hindi naman ako walang hiya. Mahirap naman yung mga walang hiya. Matindi yun. Hindi ko naman tanggap yun. Yung pagiging mahiya, nature ng tao. Pero yung pagiging walang hiya, hindi yun nature. Kapulaanan yun. Kalabisan na yun. Parang manhid ka na, wala ka ng pakiramdam. So yun po. Maraming ginamit ang Panginoon sa buhay ko. Si Auntie Anita, naging bahagi ng buhay ko nung siya ay aktibo sa gawain. Si Pastor Romano, nung nasa San Francisco kami, habang dala-dala niya yung Bible, pumupunta sa bahay. Nagba-Bible study. Nandun na ako, nakikinig. Pero nung dumating ako sa Manila, na-impluwensyan ako ng masama. Doon ako nag-backslide. Pero nung muling hanapin ako ng Panginoon, doon ko na isinuko ang Panginoon. Doon ko na isinuko ang aking buhay sa Panginoon. Kaya ito ko ngayon. Kung hindi ko sinuko, maaring wala ako. Maaring iba ang speaker sa harapan nyo. Di po ba? Yan lamang po ang kamangha-mangha na nangyayari. Kaya ang pagsunod, may kasabayan, pag sumunod ka, pagpapala. Pag nagsuway ka, parusa, palo. Ayaw ko ng parusa at palo, naranasan ko na. Naranasan ko na po sa buhay, ayaw ko nang maranasan yun. So what is our attitude? What our attitude should be toward the lost? Yung kanina, attitude ng sinner na nagsisi. Ito naman, what our attitude should be toward the lost. There are 4 different attitude. Number 1 po, hate them. Self-righteous. Kamuhian sila. Para bagang tulad ng mga Pharisee, na para sila yung matwid. Wala namang matwid sa harapan ni Yesu Cristo eh. Lahat sila naghahanap ng Panginoon. Pangalawa, regard them with indifference. Some Christians have this attitude. Regard them with indifference. Pangatlo, welcome them when they come to you. The Pharisees and scribes, this one. Welcome them. Niya yan, walang pagkandyan, pag wala. Then, sa Panginoon ito, seek them. Naparito ko upang hanapin ang nawawala. Seek them. Pangatlo pong dahilan. The result of the search. Verse 8 and 10. O kaya kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Sisindihan niya ang ilaw, wawalisin ang bahay, at hahanaping mabuti hanggang sa masumpungan nito. Hindi ba? Kapag nasumpungan na ito, ay aanyayan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang nawala kong salaping pilak. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisit tumatalikod sa kanyang kasalanan. Some background information, the silver coin, like Roman denarius. Itong babaeng ito, meron po siyang 10 pilak. Ang kaiba ng shepherd, 2 pa ang nawala. At nawala sa ilang. Ito naman po, ang kaiba naman ng babae, ito po'y nanay. Itong nanay na ito, ang nawala ang kanyang pilak sa loob ng tahanan. Kaya ang ginawa niya, hinanap niya. Kaya the result of the search. Anong resulta ng kanyang paghahanap? Natagpuan ba niya? Siyempre, natagpuan. Nakikita niyo sa verse 8. The silver coin like Roman denarius was equivalent. So, gawin na lang po nating simple. Kung mayroon kayong 10 piso na wala ang piso, hanapin nyo kaya? Hindi. Maaaring palitan. O kaya, huwag ka na manghinayang sa piso. Pero, magkakaroon kaya ng 10 piso kung walang piso?
Wala, di ba? Mabubuo kaya ang 10 piso kung walang piso? Itong babaeng to, itong nanay nito, ganun na lamang ang kanyang eagerness na matagpuan ang kanyang hinahanap sapagkat siya po ay isang mahirap. Mahirap. Napakalaga sa kanya yung kanyang salapi. Napakalaga. So, mahirap na uri sa lipunan ang babaeng ito. Kaya nung kanyang hinanap, ano ang paraan ng paghahanap na ginawa niya upang matagpuan lamang niya ang kanyang hinahanap? Finding a lost coin in a dark and dirty place would not be easy. Hindi madali ang maghanap sa isang madilim at maruming lugar. Hindi maghanap. Alalahanin po natin ang mga makasalanan ay nasa kadiliman. Hindi mahirap maghanap sa kanila kung ang iyong hinahanap ay nasa kadiliman. Ayon po kay Henry Matthews sa kanyang commentary, it relates some interesting explanation. Ito pong sisidlang ito represent the gospel. Yung lugar na hinahanap ng babae ay ito yung mundo. Madilim, makasalanan. Dito sa mundong itong tinitirahan natin pansamantala, nandito ang lahat ng kriminalidad. Nandito ang lahat ng karumihan. Ngunit itong babaeng ito, nung nawala yung kanyang salaping pilang, ang ayon sa kanya, sabi ni Henry Matthews sa kanyang commentary, that the lamp represent the gospel. Sisidlan, hindi po flashlight. Sisidlan. Hinanap niya yung pilak na kanyang nawawala sa pamamagitan ng kanyang sisidlan. Sa kasuluk-sulukang bahagi ng kanyang tahanan, sa loob mismo upang hanapin, marumi man, madilim, ginawa niya ang lahat ng paraan. Kumuha siya ng sisidlan upang makita lamang niya ang kanyang hinahanap. Ang ating sisidlan, ang Panginoong Jesucristo. Hindi mahirap maghanap ng kaluluwa kung ang daladala mong ebanghelyo walang iba ang Panginoong Jesucristo. Pero mahirap maghanap kung ang daladala mong ebanghelyo ay ikaw. Mahirap maghanap. Pangalawa, yung walis, o yung sinabi po niya rito na ito'y nagsisignify that the broom signifies the law. So verse 9, the coin was found. Natagpuan niya yung kanyang hinahanap na salapi. At nung kanyang matagpuan, ano ang kanyang naramdaman? Rejoice! Makipaggala kayo sa akin. Sino niyang sinabihan nito? Hali kayo mga kaibigan, mga mahal sa mga kapitbahay ko. Makipagsaya kayo. Kung kayo po kaya ang naandon, inanyayahan kayo nung babaeng yon, matutuwa ka kayo. Ano bang hinahanap mo? Kasi po nawala po yung aking 10 pilak, yung piso po nawala, kaya makipagsaya po kayo. Sige, siguro po, ang maaari maging impression nyo, pagtatawanan nyo siya. Kasi po, biruin mo ba naman piso? Magre-rejoice ka dahil lang sa piso nawala. Mga kapatid, napakahalaga ng isang kaluluwa sa Panginoon. Now, my question is, do we give the same impression like Jesus? Katulad ng babae, do we give? Kaparas po ba natin siya na impression? According po ni Charles Spurgeon, Christ is not glorified because He was born in a manger, but because He is born in a broken heart. The point is clear. Heaven is most happy when the lost are found. Higit ang kagalakan sa langit sa bawat makasalanan, nagsisi, nagbalik loob, at naligtas. At higit ang kagalakan sa mga kinakasangkapan, ginagamit ng Diyos sa bawat nag-aakay, nagsasakripisyo para lamang madala sa Panginoon ang mga kaluluwang maliligtas. Nag-aapaw ang kagalakang ito sa bawat kaluluwang maliligtas. Last reason why heaven rejoice for every soul saved.
Pang-apat pong punto. The rejoicing of the Savior. Ito po yung ating paksa. Heaven rejoice for every soul saved. Rejoicing of the Savior. Ang tanong ko po ay, who rejoices in heaven when someone down here is saved? Sino po ba ang nagagalak sa langit kung merong makasalanan dito sa lupa ang nagbalik loob o nawala na ligtas? Sino? May apat po dyan. Sino? Una, first of all, God, the Heavenly Father, rejoices. Ang higit nagagalak ang Ama sa langit sapagkat may isang makasalanan makakapasok sa langit. Nalulungkot ang Diyos kapag ang isang makasalanan dito pa lang sa lupa namatay na walang relasyon sa Diyos. Saan siya pupunta? Sa impyerno. Yun ang kanyang kalungkutan. Pero nagagalak ang Diyos Ama sa langit kapag may isang makasalanan nagsisi at nagbalik loob at naligtas sapagkat pupunta siya sa langit. Nandun yung kagalakan. Kita ugmaan, ang ating kapatid o mga kaibigan, mahal sa buhay, hanggang ngayon wala pang relasyon sa Panginoon. Wag po tayo makontento mga kapatid, wag po tayo magalak kung ang ating kapatid mahal sa buhay ay mamatay o kaya pumanaw na walang relasyon sa Panginoon. Rejoices in heaven when someone down here is saved. God, the Heavenly Father, rejoices. Second, that Jesus Christ, the Son of God, rejoices. John 14:6. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Dumadaan. Di ba sinugo ng Ama sa langit ang Panginoon para gampanan ang kanyang misyon? Ang kanyang misyon, ibigay ang kanyang buhay sa atin sapagkat lahat tayo ay lost. Kaya nagagalak ang Panginoon Kristo. Pangatlo po, the Holy Spirit rejoices. Nung si Philip sinugo ng Santong Espiritu, pumunta ka sa eunuko, sabayan mo yung taong ito, nakakilala yung eunuko, at pagkatapos na makakilala, siya ay sinugo sa ilang at nangaral. Ang Banal Espiritu ay nagagalak sa isang makasalanan nagsisi. At ang huli, the angels rejoices over every person who is saved. Mula pa sa simula ng paglikha ng sangkatauhan, ang anghel ay ginagamit kasangkapan ng Diyos upang isugo, upang maging katuwang katulong sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo at sa pag-aakay. Lucas 2:10. Di po ba doon sa parang may mga pastol na namamahinga, biglang lumitaw ang isang liwanag? Sila'y natakot. Ang sabi ng anghel, huwag kayong matakot sapagkat sa bayan ni David isisilang ang tagapagligtas. Yung anghel, hindi po diwata ang nagagalak sa langit, anghel. Mga kirubin, nagpupuri, nagsasayaw sila, nagagalak sila. Wala silang pagkain dahil ang anghel wala namang kinakain. Pero nagagalak sila sapagkat ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo ay nagagalak. Now, why do those in heaven rejoices when someone is saved? God rejoices because His eternal plans for the redemption of mankind are working. Naganap na, nagawa na. It gives God an opportunity to extend mercy in grace. Binibigyan ng mahabang pasensya ng Diyos ang mga tao para magbalik loob sapagkat sa kanyang pagbabalik, wala nang panahon para magsisi. It gives God an opportunity to extend mercy and grace. God cannot forgive any sinful person except through what His Son Jesus Christ accomplished. John 14:6. Sabi po rito, when a person is saved, it satisfied God because that person has been removed from the consequences of sin. The angel rejoice when a person is saved because the Father, the Son, and the Holy Spirit rejoice. Now, sa aking pagtatapos, sa aking conclusion, maaaring tayo nagagalak, even sa langit nagagalak, wala man maokasyon tulad ng ice cream, cake, pero ang kagalakan sa ating puso ay nag-aapaw. Gayon din ang kagalakan sa langit ay nag-aapaw sapagkat sa isang kaluluwa na nagsisisi at nagbalik loob.
In my conclusion, heaven celebrate the salvation of every one sinner. Let us understand the heart of God for that lost. Treasure every person and experiencing the joy of reaching the lost for Christ. I-treasure po natin yung mga lost. Ulitin ko po, heaven celebrate the salvation of even one sinner. Let us understand the heart of God for the lost. Treasure every person and experiencing the joy of reaching the lost for Christ. Ang kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanan, nagsisi at nagbalik loob. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Okay po mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo at awitin po natin yung tugon sa mensahe. Pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal kailan itatanya kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal kailan itatanya kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kailan pa? Umupo na po tayo. Sige po, palakpakan natin muli ang Diyos. Amen. Ang sabi po sa salita ng Diyos sa Malakay chapter 3 verse 10, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it." Mga kapatid, ang promise ng Diyos sa atin ay kung tayo lamang ay magiging obedient sa Kanya sa larangan ng ating mga ikapo, ay binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataong i-prove ng Diyos kung gaano siya katapat sa atin kapag
tayo ay sumunod. Ngayon po ay dumako po tayo sa pagkakaloob. Habang umaawit ay malaya po tayong dumako sa unahan. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arms, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ang sabi po ng Panginoon ang sabi po sa Luke chapter 18 verse 28 to 30, Peter said, "We have left our homes to follow you, Lord." "Yes," Jesus replied, "I assure you that everyone who has given up house or wife, brothers or parents or children for the sake of the kingdom of God will be repaid many times over in this life and will have eternal life in the life to come." Ngayon po ay dumako po tayo mga kapatid sa nais ko pong tawagin si Mau para ipanalangin po yun. Sige po, ipag-pray po natin yung offering. Yes, Lord God, kami Panginoon ay patuloy na lumalapit sa inyo. Maging Panginoon yung mga kaloob na amin po Panginoon na ibinibigay sa inyo. Lord God, pagpalain niyo po ito upang maging kagamit-gamit pa Panginoon ko sa ministeryo Panginoon na ipagkakalob niyo po sa amin. Especially Lord God, dito po sa Sambahang Kristiyano sa Iriga. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Yung lahat ng papuri, pasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Ngayon po ay dumako po tayo mga kapatid sa announcements. Ayan. Ang ating mga kapatid po sa Sambahang Kristiyano sa Iriga ay nagsa-celebrate today ng kanilang Baaw pala, sorry. Sambahang Kristiyano sa Baaw ay nagsa-celebrate ng kanilang 35th year anniversary today. So, sa kanilang team na You Are Made for a Mission. So, ano ang connection yan sa atin? Nandun sila. So, we are invited. So, in-invite po tayong lahat kung gusto nyo pumunta. Pwede po tayo pumunta sa Baaw ngayong lunch. Nakalagay po kasi sa invitation, SKI family. So, ibig sabihin, lahat tayo. So, if you want to go there, you can go there. So, kasi yung sasakyan po natin limited. So, if you have your own services, pwede kayong pumunta, pwede rin kayong mag-commute, no? Para, yeah. We can celebrate with them sa kanilang 35th year anniversary, no? So, ito po yung nangyayari po sa Visayas region. Ano po? So, isang pinagpapasalamat natin sa Panginoon, hindi ho tayo naapektuhan ng bagyo, no? So, ngayon po ay bilang mga Kristiyano, bahagi po ng ating buhay yung hindi lamang tayo puro salita, no? Kailangan din na ipakita natin sa ating gawa, sa paggawa ng mabuti, sa larangan ng pagtulong sa mga nangangailangan. Ano po? So ngayon, as announced last Sunday, magkakaroon po tayo ng special offering, no? Kung meron ho kayong mga dalang relief goods, used clothings, or relief, pwede nyong dalhin dito sa unahan or itabi nyo doon kay Pastor Joven nasa likod. Meron ho mga nagdala dyan ng mga relief. Kung gusto nyo po mag-donate ng cash,
ipapadala po natin yan sa ABCOP National Office kasi meron ho tayong relief arm, ano, na tumutulong sa mga ganitong pagkakataon. Ipapadala po natin yan sa National Office at sila po ay actually meron ng team na pumunta ng Visayas para mag-conduct ng relief operations din, ano, bilang isang church organization. So ngayon po, tayo po'y tumulong, ano? Mas wala ho yan maikukumpara yung maitutulong po natin sa kung ano yung hindi po nawala sa atin. So, ganun talaga katindi ang hirap. Kung alam ko, napanood nyo na ang nangyari sa pananonood po kayo ng balita, TV, talagang as in wipe out. Wala kang trabaho, wala kang matatamnan, wala kang everything. So, nakakalungkot. So, bilang mga Kristiyano, gawin po natin. Makisa po tayo, makatulong man lamang tayo. No? Meron mga bata, yung kanilang mga savings, mga alikalsya, ginagamit nila para makatulong. So, gusto nyo, hindi ko natatanungin ganun. Alam kong gusto nyo. Gawin na lang po natin. Dumako po tayo sa anahan. Brad Eric, Fred, pwede bang tulungan nyo? Ano tayo ng separate na offering basket para sa ating papadala po natin sa National Office ng ABCOP. Lagay na lang po natin siguro dito sa unahan. Ano? Okay. So, kumanta po tayo. Magbigay ng merong kagalak. Alam nyo ba yan? Sige. Habang umaawit ay malaya po tayong dumako sa unahan. Gawin po natin. Ano? Let's show our love for them in action. Ano? Sige. Magbigay. Ibigay kaysa tumatanggap, kaya't magbigay. Magbigay ng may kagalakan, magbigay nang mula sa puso, magbigay may pagmamahal kung ano ang iyong itinanim, siyang aanihin. Sinasabi ng Diyos, siksikling at umaapa ang siya ninyong mararanasan pag nagbigay. Magbigay ng may kagalakan, magbigay. Puso magbigay, pagmamahal kung ano ang iyong itinanim. Sa mga bata, Amen. So maraming salamat po sa inyong pagtulong. Sandali po nating ipanalangin ang mga kaloob na ating pong ipapadala po sa Visayas. Lord, maraming salamat po sa mga pusong nagbigay na mayroong kagalakan na makatulong. Kahit ito man po ay, alam po namin, hindi po gaano kalakihan, Panginoon, kumpara sa mga tulong na natatanggap ng mga kapatid sa Visayas na galing sa ibang bansa o sa ibang mga organisadong grupo, Panginoon. Hindi po pa rin po namin maiaalis sa aming puso ang pagkahabag sa kanila, Panginoon. Lord, bagamat ang aming layunin ay ang mga kaluluwa ay dalhin po namin sa iyo, pero hindi pa rin talaga pwedeng matiis na sa kanilang mga physical sufferings ay hahayaan na lamang po namin na ganun. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, na hindi mo hinayaan ang Bicol region ay maapektuhan ng ganung klaseng kalakas na bagyo. Kaya, Panginoon, kami po ay nakikiisa. Gamitin niyo po ang mga kaloob na to at sa mga kapatid po naming nais mong magkaloob. Magbigay ng kanilang mga relief, use clothings and everything, O God. Gamitin niyo po ito, maipadala po namin kaagad sa National Office para makarating din kaagad, Panginoon. Alam po namin na matagal pang panahon ang tatahakin ng aming mga kababayan sa
Visayas region para makaahon. Sana po, Lord, ito po'y i-multiply nyo, ito po'y gamitin nyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus na aming panatagapagligtas. Amen. Amen. Sige po, tuloy po natin ating mga announcements, mga paalaala sa ating naka-line up na mga activities. Next Sunday po, reminder sa mga kabaihan, meron po kayong election ng officers after ng worship service. Then also, meron din ho kayong Christmas Fellowship on December 17 at 1 p.m. sa Makagang. Ano po? Okay. Ito, yung ating Christmas Thanksgiving Sunday, December 22. So ito po ay regular worship service pero ginawa nating Thanksgiving Sunday kasi gaya ng ating nakagawian, tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sa lahat na naging pagpapala na ating tinanggap sa loob ng isang taon. So sa araw na yan, sabi nga dyan, after the Thanksgiving sermon, Thanksgiving. So, wala hong kainan yan. Magdadala po tayo ng ating mga thank offerings sa Panginoon. Ano? Dadalhin po natin dito yung, hindi ho yan yung tithes. Ito po ay thank offerings. Ulitin ko sa lahat ng ating tinanggap na pagpapala at mga protection na ginagkaloob sa atin ng Diyos. Ano, sa halip na tayo masalanta, sa halip na tayo magkasakit, sa halip na tayo maggumastos ng kung ano-ano, ay ibigay po natin sa Panginoon. Ano? Ang thank offering po yan ay gagamitin po natin sa pagmimisyon. Ano po? So, okay. December 22 morning worship service po natin ibibigay yung ating mga thank offering. Ayan. Christmas party and fun night, the same day at 5 p.m. So, meron na pong detalye yan. Ano? Tayo naman ay, we want to share everything in common. Palagi po natin ginagawa. Kanya-kanyang baon. So, of course, para dumami, dagdagan nyo yung dala nyo. Ano, hindi lang para sa inyo, kundi may i-share nyo rin sa iba. Pero ito pong spaghetti, soft drinks, puto, ay church po ang maghahanda. No? So, wag ho kayo magdala ng spaghetti, wag din ho kayo magdala ng soft drinks at puto. Church na po ang magdadala niyan. No? So, anything except those three, pwede nyong dalhin sa ating Christmas party. And also, papakibalik muna. We will have exchange gifts. Ano? Simpleng exchange gift. Wala hong ano yan, wala hong quota o wala hong amount na nire-recommend. Anything na galing sa puso mo, dalhin mo sa araw na yan, mag-exchange gift po tayo. Ano? Kahit bata, pwede. Pero kung magdadala po kayo, yung pwedeng pakinabangan ng lahat, hindi yung magdala kayo ng underwear pambabae, baka maka-exchange yung lalaki. So, ayan. Ano lang natin yung ganung espiritu ng pagbibigayan. And also, magkakaroon din po tayo ng raffle. So, meron po tayong mga kapatid na napaka-generous para muli ay magdala ng kanilang mga pang-raffle. Ano, meron din ho tayong raffle sa ating Christmas party. Okay. Ito po yung next. Okay. Let's paint our party red. Yun po ang napagkasundoan ng Church Council. Lahat po tayo magsusuot ng red sa araw na yan para masaya. Ano? Actually po, naka-attenda po ako ng Christmas party na puro red. Ang ganda pong tingnan. Ang masayang-masaya talaga. Tingnan nyo po ang ating kuwan. May red motif na kaagad yung ating church. Ano po? So maraming salamat sa mga kapatid po nating nagde-decorate. Palakpakan natin sila. Na? So, hopefully, madadagan pa yan ng mga ilaw, mga Christmas lights, and everything. Of course, andun yung ating, di naman wala tayong pakialam sa ating mga kapatid sa Visayas. No? We still celebrate Christmas because that's the most important thing. Jesus came. Ano? Jesus came para tayo ay hanapin at iligtas. And this is one reason we should celebrate and rejoice. No? So, let's paint our party red on that day. Wear red. Wear red. Ayan, marami dito yung nakapula. Pwede nyong i-reserve yan. Dali.
sa sa December 22. Okay. So hindi na kayo magbibili ng t-shirt o polo or blouse, basta red. Ano? Red shoes, lahat kung pwedeng red. Pwede niyong dalhin. Pants na red, basta red. Ano? Okay. Na pa ba? Ayan. Ulit natin. SKI presents Bright Lights, a Christmas musical evangelistic concert po yan. December 27 at 6 p.m. dito sa UNEP. Ano po? So, Sample. yung tickets po ay actually nasa kay Ate Alma yata o sino bang humahawak ng mga tickets? Kay Joy. Kung wala pa ho kayong mga tickets, please approach Joy after the worship service. Kumuha po kayo ng ticket. Meron pong 1,000 sa sponsor, meron pong 500 sa patron, may 200, may 100. Ano po? Joy Herios. No. Herios. Okay. So, sabi ko nga po, tayo, sa atin pa lang, pwede nating maubos yung ticket. Ano? Isang pamamaraan sa pagpapakita ng ating pagmamahal, pagkalinga, gusto nating maabot yung ating mga kakaibigan, kilala, mahal sa buhay, regaluhan po natin sila ng ticket, 100 peso ticket. Ano? Kung meron ho kayong gustong bigyan, bumili lang po kayo ng tatlong ticket, ubos na kaagad yung ating pinaprint na ticket. So sa atin pa lang, kahit hindi na tayo lumabas, ubos na kaagad yung ticket. Kayo na lang bumili. Ano? Kayo na lang bumili at invite nyo sila sa ating concert para makapanood ng concert. Kasi ito ho ay evangelistic concert. Ano? Gusto nyo ba ng sample? Konti lang yung gusto, wag na lang. Okay. Bago natin tuloy, para habang nanonood kayo dyan, sampulan natin. Tawagin po natin yung mga magsasample. Ano? Saan ba yung mga singers po natin? Para mas ganahan po tayong bumili ng ticket mamaya para sa ating mga nalalapit na concert. Regaluhan po natin yung mga kaibigan po natin, mga mahal sa buhay ng ticket, pampanood ng concert. Tulungan po natin. Na? Sige, habang sila naghahanda, ulitin ko, kung gusto niyo mag-sponsor, bumili ho kayo ng 1,000 worth na ticket. Mas makakatulong po yan sa ating ministry. Palakpakan natin sila. Amen.
Palakpakan uli natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Ako mga kapatid ay excited po. Yun pala yung mga sample. How much more kung nandun na tayo kung paano po nila inarrange yung lahat ng songs na dire-diretso. Ano po? Alam ko maraming kanta po yan. Iba-ibang may solo, may basta. So, excited po ba kayo mga kapatid? Amen. Tuloy po natin ating mga announcements. Ayan. Yung ating pong multi-purpose building project ng church ay ongoing. Sa ngayon po, ang ginagastos na po natin ay lumampas na sa 1 million. 1,600,000 pesos and 79 pesos and 29 centavos. Kailan kayo maalis ang putal na yan? Lagi may putal. So, okay po. Okay. End of the month po natin target na matapos. Nakita niyo na ba sa likod? Meron pupunta pa tayo sa likod? Mukhang ako lang yata pupunta. Tingnan nyo naman para at least pag nakita nyo po, nakaka-encourage pong tingnan ang ating building project. Kung kayo ay pumunta doon, talagang mapapabunot kayo sa bulsa nyo para mag-donate. So, ulitin po natin, babayaran po natin yung 1 million na yan. By faith. Ano? By faith. So, yan po yung magiging itsura niya pag tapos na yung building. Actually po, sa tingin ko mga 90%, 80%, 85% o 90% finish. 90 yata, 90% finish na yung building. Okay, so yan po magiging itsura. Ano? So, that's our building project. And as I've been announcing for the past weeks, hindi ho yan binibuild po natin, hindi ho tayo nagkaroon ganyang goal na walang purpose. Meron ho yung purpose. No? So, sabi nga po doon sa, meron pong isang quotation nagsabi. Next slide. Next slide. Ayan. Meron pang nasingit. Yan na muna siguro. Gising kabataan. No to drugs, yes to God. Fired up. Conference and concert. Ito po ay gaganapin sa November. Wala. Anyway, November 30 yan. Alam ko pa November 30. Ipopost na lang po dyan sa likod para sa mga kabataan. Meron ho yung registration na 100 pesos only. So, yung umaga, conference. Yung gabi, concert. So, para sa mga kabataan po yan. If you want to attend, you can organize yourselves para siguro, kanya-kanyang bayad na lang. Ihatid na lang siguro kayo ng L300 at Sunquin. Ano? So, yun. Sige po. Ayan. Yung OMF Literature and PCBS ay meron ganitong promotion. It's weekend sale. November 15 to 30. Ngayong nagsimula na po. 20% off. So, if you want to buy books and everything na gusto nyong mabili sa PCBS, just go to Naga City. No, meron ho silang sale ngayon. Next slide. Ito na. A person with understanding has wisdom as his objective. So, ang mensahe lang po niyan sa multipurpose project, kapag nauunawaan po natin yung ating goal, yung ating vision, yung ating plano, ay gagamitin po natin yung ating karunungan para maisakatuparan yung ating goal. Ano po? Ang pagpapagawa po ng building project ay isang pamamaraan lang po yan. Pero yung dahilan kung bakit tinatag po natin, itinayo po natin, nagkaroon po tayo ng goal na ganyan, na multipurpose, doon po nagmamatter. Kung may building, anong gagawin natin sa building? So yun po yun ang ibig sabihin ng Proverbs 17 verse 42. Okay. So this is the reason why we want to have this multipurpose building project. Next slide. Very, very important because we are using it as Sunday school rooms. For our Sunday school, for all classes, for all ages.
Kailangan po natin ang building because we want these Sunday school rooms. Next, church library. No? So far, konti pa lang naman yung mga libro natin dyan, pero basically, dadami po yan. Hindi lamang sa church, kundi sa school, na kung kalooban ng Panginoon, magkaroon po tayo ng isang school, eskwelahan. Isa po yan sa dahilan kung bakit mayroon tayong building project. Next, office and conference room. So far, ito ay gagawin po yan. No? I-arrange po natin sa building na kung saan lalagay yung office, yung conference room, yung library. Meron na po planong ginawa ang committee tungkol dyan. Next, pastoral house and guest room. Sa ngayon po, meron na po tayong pastoral house o personage. No? Tinitirahan po ng ating personnel. So, guest room na lang ang kulang. Kasi may mga pagkakataon na pag may bisita po tayo, pinatitira po natin sa hotel dito sa Rinconada. Pero ngayon po, pagkatapos na po yan, isang kwarto po dyan sa building yan ay ilalaan po natin sa guests. Kapag may bisita po tayo, meron po silang pwedeng tulugan. No? So, kung kayo ay ginabi, hindi kayo makakuwi kasi malayo yung uwian, pwede ho matutulog dyan. Pero huwag naman gawing tahanan na gabi-gabi na lang. Ang guest lang po yan. No? Okay. Next. Ito, isa rin sa purpose natin kung bakit gusto natin magkaroon ng building for our camps, seminars, and workshops. So, meron pong part doon sa second floor na mahaba po na napakalaking space na pwede pong lagyan po natin ng partition na movable partition. So, kung meron pong mga ibang church organization na gustong gamitin yung ating lugar para sa kanilang conference, camps, and workshops, our place is available. No? We want to be of service to them bilang church. Pero tayong facility, paggamit natin sa kanila. No? Okay. Ito pa. Nais natin magkaroon ng preschool. Pero ito ho ay foundation. Para ministry po ang purpose po natin. Kung kalooban ng Panginoon, panalangin po natin magkaroon tayo ng eskwelahan dito sa ating building. Para hindi lang gagamit yan pag Sunday. Pag Monday to sa Friday, wala. Sayang ng building. So, mga kapatid, gusto kong kahit paano bigyan ng konting emphasis itong part na to. Kasi, ang ating ministry po ay lumalago. Ang ating gawain ay lumalago. Nagdadagdag po tayo ng mga outreaches, mga church planting projects. Nagdadagdag po tayo ng mga missionaries. Dumadami po yung ating gawain. So, maaaring makatulong po ang foundation na to, ang school na to, para yung pang-support po natin ay at least makatulong. No? Mahirap naman na iasa po natin sa ating mga tithes and offerings yung pang-support sa mission, sa missionaries. No? Lumalaki po ang ating pangangailangan sa pagmimisyon, so kailangan natin ng isang bagay na, isang project na makakatulong somehow sa gawain. And of course, hindi natin kinakaligtaan na maaring ang school na to ay maging paraan para yung mga magulang na mga batang mag-aaral nito ay maging contacts po natin maabot. No? So, sila po ay magiging acquaintances po natin habang nandito. So, masisharean po natin ang gospel. Gagawa po tayo ng napakagandang program para dyan para sila po ay maingganyo talagang dito magpaaral sa ating school. So, yun po purpose. Of course, sabi ko kanina, foundation. Gusto po natin makatulong sa mga taong nangangailangan makapagpaaral. Sa high school, sa elementary, hanggang college, na pwedeng di natin lilimitahan ng Diyos na gamitin ang project na to para makatulong po tayo sa kanila. Okay, ministry. Meron pa ba? Wala na. Ngayon po mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo. Nais ko pong i-request si Pastor Abe. Pastor Abe, are you, sorry. Pwede bang ipanalangin mo kami? Panalangin po yung SKI, ang iyong pinanggalingang church. Panalangin mo ang ministry ng church. At yung mga kapatid po natin, kung meron ho kayong mga personal prayer requests,
ay pwede ho kayong dumako sa unaan para maipanalangin na rin po ni Pastor. Okay? Sige po. Kapatid, tayo po ay manalangin. Ama namin sa langit, ang kagalakan ng iglesyang ito ay nag-aapaw sapagkat kayo po ay siyang dahilan na nararanasan namin. Salamat, Panginoon, sa mga ipinakita mong mga pagpapala at kabutihan na nag-aapaw at patuloy na nag-aapaw, Panginoon. Dahil sa iyong pagpapalang ito, nararanasan ng bawat individual, ang bawat sakripisyo, kaloob, bawat kanilang salapi na mula sa iyo, ay kinakasangkapan mo upang mapalawak ang iyong gawain sa lugar na ito, sa iba't ibang kaparaanan, sa iba't ibang kamay at puso, Panginoon, upang ang iyong pangalan ay maluwalhati at maparangalan sa kapulungang ito. Panginoon, dakilang Diyos, ayon po sa mga naipakita, Panginoon, mga programa, plano, goal, Panginoon, dakilang Diyos ng Iglesia, ng SKI, kayo po, Panginoon, ang magpuno nito, Panginoon. Kayo po ang lalo po pa, Panginoon, na iyo pong ipagkaloob ito sa gayon. Nang sa gayon, Panginoon, marami pang mga bata, matanda at kabataan ang magamit, mapakinabangan kanilang buhay para po, Panginoon, sa iyong gawain. At higit sa lahat ay lalo mo pong silang pagpalain. Ang proyekto, pananalapi, pondo para sa pagtatapos, Panginoon, para sa pag-aayos ng school, Panginoon. Patuloy niyo po itong punuan, dakilang Diyos, upang ito po ay magawa ng ayon po sa iyong kalooban. Itinakda mo po ang mga bagay na ito, Panginoon, dahil kayo po ang may nais po sa gawain ito. Panginoon, gayon din po, Panginoon, sa gawain ng SKI, ay ikaw ka po patuloy na manguna, sumama sa mga leaders, wisdoms na nagmumula sa iyo, dakilang Diyos. Puspusin mo, Panginoon, sa buhay ni Doc Justin, sa buhay ng mga leaders, pastors, sa bawat mga misyonar, Panginoon, at ang kanilang mga layunin ay ikaw ang magpuno nito, dakilang Diyos. Higit din sa lahat, tunay kang napakabutit, napakabait, na pinakita mo lamang, Panginoon, ang bawat sakripisyo na may pagsunod. Pinangako mo, Panginoon, na lalo mong pagpapalain ang iglesyang iyong itinalaga, ang iyong iglesyang sinumulan sa lugar na ito, ay lalo mong ibubuhos ang pagpapala. Sa mga kapatid kong ito na patuloy na nagkakaloob ng kanilang mga kakayahan, dakilang Diyos, anuman ang kaya nila at maabot, Panginoon, dakilang Diyos, ay patuloy mo po silang tulungan sa kanilang mga hanap buhay. Patuloy mo silang palakasin sa kanilang mga kalusugan, dakilang Diyos. Ang mga kapatid kong ito na may mga kabigatan, may mga suliranin, mga pinagdadaanan, ikaw po ang maging kagaanan nila, o Panginoon Diyos Ama. Pagaanin mo ang kanilang mga pasan, dakilang Diyos. Gamitin mo, Panginoon, ito lalong magtiwala sila at umasa sa iyong kapangyarihan, dakilang Diyos, sapagkat ikaw lamang ang makapagpupuno ng kanilang mga kakulangan. Punuin mo po sila, palakasin sa kanilang pananampalataya, lalo silang lumakad, magtiwala at umasa at manalig. Pamahalaan mo po ang bawat individual, Panginoon, na ikaw ang maging sentro ng kanilang buhay, Panginoon. Lukuban mo at pagalingin mo po ang anuman may mga karamdaman sa kanilang kalusugan, Panginoon. Ikaw ang magpagaan, ikaw po ang pagaling, Panginoon, dakilang Diyos, sapagkat ikaw ang pinanggagalingan ng kagamutan, ng kagaanan, ng kapayapaan, ng kagalakan. Ikaw po ang pinaggagalingan, dakilang Diyos. Lubos mo po silang pagalingin, Panginoon. Sa mga nanghihinat ng lulupaypay, ikaw po, Panginoon, ng Diyos, ng pastol, Panginoon, ang magbalik sa kanila ng kasiglahan at kauhawan, na hanapin ang iyong kalooban at maranasan nila na ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. O Diyos, amang maawain at mahabagin. Ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang. Ikaw po ang magpuno sa mga kapatid kong ito. Nawa po ang iyong kamay at bisig ay lalo nilang maramdam at maranasan sa kanilang mga tahanan, sa kanilang buhay, sa individual, o Panginoon. Sa mga nag-aaral at naghahanap buhay, ikaw ang maramdam at maranasan nila na ikaw lamang ang maging sentro ng kanilang pananampalataya upang sila'y maging daluyan na yung pagpapala at maging dalaw yung Panginoon
ng pagpapala ng bawat isa. Sa bawat pagkakat at pagmamahalan at madama ang pag-ibig na may pagtsatsaga, pagtitiis, pag-ibig na may pagmamahal sa iyo lamang po. Kalingain mo po ang iyong iglesia, Panginoon, upang sa gayon, anuman po ang iyong pinagagawa sa kanila, magawa nila ito na may buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip, upang ang iyong pangalan maparangalan, maluwalhati at madakila, sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas, siya nawa. Amen. Manatili po tayo nakatayo at tayo po ay awit ng closing song. It's in you, Lord, my strength. It's in you, Lord, my hope. It's in you, Lord, in you. It's in you. Life is in you, Lord, my strength. It's in you, Lord, my hope. It's in you, Lord, in you. It's in you. I'll praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength. With all of my life. With all of my strength. All my hope is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you, it's in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you, it's in you. In you, it's in you. In you, it's in you. It's in you. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po muli sa tagumpay na pinagkaloob mo sa aming pananambahan. Maraming salamat sa lahat ng kapatid na nakasama po namin sa pananambahan. Lalong-lalo pagdating sa mensahe mo namin napakinggan. Nag-remind sa amin na kailangan po namin magkaroon ng pagmamahal ng kagaya mo, Panginoon. Ang attitude po dapat namin ay hanapin talaga ang kaluluwa. At yun naman talaga ang dahilan kung bakit kayo naparito sa lupa. At yun din naman ang dahilan kung bakit kami tinawag mo para kami rin humayo, Panginoon. Maraming salamat po. Purihin ka, O Diyos. Dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Tanggapin niyo po ang benediction. Naway ang Panginoon na pinagmumulan ng kapayapaan, ang siya rin magbigay sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon, maging anuman ang inyong kalagayan. At patubayan nawa kayo ng kayong lahat ng ating Panginoon